Kumusta mga Lods at welcome sa aking channel. Ngayon ay ipagpapatuloy natin ang Chapter 32 ng Malasolo Leveling Zombie Edition. Nang mabili at mabuksan ng ating bida ang Level 1 supply box, ang nakuha niya ay isang Physical Overload Level 1 na may kakayahang mag-boost ng physical attributes ng 25%. Dahil dito, napamangha ang ating bida dahil madaragdagan ang kanyang kasalukuyang 33 stamina points at aabot na ang kanyang lakas sa pinagsamang lakas ng 8 tao. Kaya naman, hindi na siya makapaghintay na gamitin ang bagong kakayahan niya. Samantala, nagsimula ng kumilos ang mga kalaban patungo sa kuta ng ating bida at habang nasa biyahe sila, napatanong naman ang isang lalaki kay Shin kung ano ang mga utos nito. Sumagot naman si Shin na paalalahanan niya ang lahat na sundin ang kanilang attack strategy, na unahing tapusin ang mga refugee sa labas at pagkatapos ay sirain nila ang gate para tapusin nila ang mga tao na nasa loob. Nagsalita naman si number 2 na nakuha na niya ang mga instructions nito at hindi na siya makapaghintay na ubusin ang mga tao para makakain na siya. Samantala, sa kuta ng ating bida, habang nasa rooftop sila, napansin ni Lee na hindi madaling makita ang kanilang pwesto. Ngunit limitado ang view nito at maraming blind spot. Agad namang nagsalita ang ating bida na huwag siyang mag-alala dahil hindi sila naroon para sa magandang view. Kaya napatanong na lamang si Lee kung bakit nga ba sila naroon. Sumagot naman ang ating bida at sinabihan niya ito patungkol sa ikinwento nito dati na naging sniper siya sa loob ng ilang taon. Kaya napakamot ulo na lamang si Lee sa narinig at nagsabi na ilang buwan lang siyang naging sniper. Napatanong naman ulit ang ating bida kung kaya ba niyang bumaril sa layong 200 na metro. Proud namang sumagot si Lee na huwag siyang insultuhin nito dahil kaya niyang tamaan kahit sa 500 metro. Habang sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, bigla naman itong naputol ng tinawag ni Zhang Qi ang ating bida at sinabi nito na nandito na ang kanyang pinadala na gamit. Hingal naman si Zhang Qi at napatanong kung ano ang laman ng kahon dahil sa napakabigat nito. Maging si Lee ay curious din kaya natanong din niya kung ano ang laman ng kahon. Nang buksan ito ng ating bida, nagulat na lamang sila dahil isang Barrett sniper rifle pala ang laman nito. Hindi naman makapaniwala si Lee at agad na nagtanong kung saan niya ito nakuha dahil hindi basta-basta makakakuha ng ganitong baril. Sumagot naman ang ating bida na ipapagamit niya ito kay Lee at sinabihan din niya ito na gamitin niya ito ng maayos dahil mayroon lamang silang 2 magazine na may 10 bala. Tumango naman si Lee habang hindi pa rin ito makapaniwala na makakagamit siya ng ganitong klase ng sniper rifle. Pagkatapos, nagtanong naman ang ating bida kay Zhang Qi kung nakaposisyon na ba ang lahat ng kasamahan nila at agad namang sumagot ito na handa na sila at naghihintay na lang. Dahil dito, inutusan siya ng ating bida na paalalahanan ang lahat na maging alerto dahil anumang oras ay maaaring umatake ang kalaban. At maya-maya lang ay bigla namang pinaalam ni Shanshan sa kanyang mga kasamahan na may paparating na mga sasakyan at motorsiklo gamit ang walkie-talkie. Nakita rin ito ni Lee na paparating na nga ang mga kalaban at agad siyang nagsabi na maghanda na sila. Sa kabilang banda naman, nagtaka ang isang kalaban kung bakit wala na ang mga refugee sa labas at napasabi na lang ito kung tinapos na ba nila ang mga iyon at kinain. Dahil dito, napatanong naman ang nagmamaneho kung hihinto ba sila at magmamasid muna. Ngunit sumagot naman si Shin na huwag silang huminto at magpatuloy sila sa paglungsad ng atake hanggang makalapit sila sa bakod. Samantala, nang malapit na ang distansya ng mga kalaban, agad namang nag-utos si Shanshan na magpaputok na kaya pinaulanan nila ito ng bala, dahilan upang matamaan ang kanilang sinasakyan. Habang tinamaan naman ang isang driver, kaya nawalan ng kontrol ang sasakyan at sumalpok ito sa puno. Napamura naman si Shin sa pangyayari at napatanong kung paano nalaman ng mga kalaban ang kanilang mga plano. Napatanong naman ang kanyang tauhan kung ano na ang gagawin nila. Ngunit agad na sumagot si Shin na magpatuloy pa rin silang sumugod palapit sa bakod upang makapagtago sila roon. Nang makalapit na sila, agad namang lumabas si number 2 na may dalang metal cutter at sinimulang sirain ang gate. Napasigaw naman si Shanshan na may problema sila dahil sinisira na ang kanilang gate at agad siyang nag-utos na paputukan nila ito.
Ngunit gumanti naman ng putok ang grupo ni Shin, dahilan upang mapaatras ang grupo ni Shanshan at tinamaan naman sa balikat si Fourth. Habang patuloy na pinapuputukan sila, napasigaw naman si Song na ipagpatuloy nila ang pagganti dahil marami pa silang bala. Samantala, habang nasa harap ng gate si Shengbo at mga kasama niya, ipinaalam naman niya na malapit nang masira ang kanilang gate gamit ang walkie-talkie. Sinagot naman siya ng ating bida na mag-relax lang sila dahil siya na ang bahala. Sabay lumabas sa maliit na gate at tumakbo papunta sa isang gusali. Sa kabilang banda naman, napasabi ang kasama ni Sin na kalahati na ng kanilang bala ang naubos. Dahil dito, nag-alala si Sin at agad na sinabihan si number 2 na bilisan na ang pagsira sa gate. Nang tuluyan na itong masira, bumaba agad ang grupo ni Shanshan upang pigilan ang pagpasok ng mga kalaban. Napatawa naman si Shin nang tuluyan ng masira ang gate at binigkas na ipapakita nila sa kanila kung gaano kabangis ang mga evolver at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na magtago sa likod ni number 2 habang binubuksan nito ang gate. Samantala, inutusan naman ng ating bida si Lee na maghintay sa kanyang signal at puntiryahin nito ang malaking bakulaw. Agad namang sumagot si Lee habang nakatutok na ito sa target nang tuluyan na itong mabuksan ang gate at nagsabing handa na siya. At dito natapos ang Chapter 32. Please like, comment, and subscribe kung gusto nyo pa ng Chapter 33.